kasi sa akin yan, this year lang din. Tapos isa rin sa mga members natin, nagtatanong sila. Kasi nga, nangyari, may bagong release na tinatawag nilang Wi-Fi 5 or Wi-Fi 6, gano'n. Iba na yung protocol ng mga internet ngayon. Kasi nagdoble-doble na yung speed niya. So yung mga lumang Wi-Fi routers natin, nag-choke na yung speed. Kaya madalas na yung bigla kang nagda-drop ng connection. Hindi na nagiging compatible yung speed. Ang ginawa ko nun, bumili ako ng bagong Wi-Fi room na compatible dun sa services ng Wi-Fi at broadband plan PLDT man yan o di ba may pangalan yan, di ba, yung binabayaran nyo. Research nyo kung anong tawag sa Wi-Fi nyo at ano yung mga devices na currently na ino-offer nila. Nakalagay yan, baka Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 or something na ganun. May pangalan na yung Wi-Fi router. Iba na yung mga standard and protocol. Ano kasi yung nangyari dito? Excuse me, Sir Dan. Ano kasi yung nangyari dito kakakabit lang ng PLDT this year. Then, yung main router, nasa kabilang bahay siya. So, hindi siya aabot sa amin. Kaya merong, naka-connect siya sa isang router na naman, which is TP-Link. So, dun kami kumukuha ng connection dito. Pero itong connection ni Lynch, directo doon sa PLDT talaga na LAN. So, yung Wi-Fi lang yung may problema. Pero feeling ko yung router nga na ginagamit sa taas, yung kinukunan namin ng connection, yun siguro yung lupa. Yung kay Lynch, ano yan? Mahaba yung yung LAN cable? Yes, yung wired. Walang other port, ganon. Oo, kasi gaming kailangan hindi lag. Yung kung saan ka kumukonect? Dun sa... Saan nagbabounce yun? Saan nakapwesto yun? Sa taas. Kami nasa baba. Balito story to dito Okay, so naka-block yung yung wall niya, no? Parang ganun siguro kasi kahit yung TV namin na smart TV, paminsan-minsan talaga nag-load. Yung pinagko-connectan mo, wireless siya or naka-connect sa LAN cable? Wireless repeater. Parang na siya, in between na siya. Connector na lang galing sa main. Bili ka siguro ng yung parang extender ng Wi-Fi. Ina-analyze natin kung ano yung device niya. So, itong device mong ito, mag-isa lang siya or meron siyang ka-partner dun sa taas na kamukha niya? Wala. Mag-isa lang. Parang parang nakalagay lang din doon. Pangit kasi ang repeater. Mababa ang binibigay niyang connection talaga. So kailangan yung mag-asawa, yung may mesh ang kailangan mo. Oo. So yung mesh, maglalagay ka sa taas, tapos maglalagay ka rin sa baba. Sila yung mag-uusap, silang dalawa, para iba-bounce niya sa buong bahay yung connection. Maganda yung mesh. Yun yung kailangan mo. Wi-Fi mesh. MESH. So, yung repeater, medyo talaga yan. Hindi sa laptop yung problem. Hindi, kasi yung mesh mismo, yung isa, i-connect mo sa LAN cable, which is magkatabi sila ng router. Oo. Tapos yung isa, katabi mo yun. Oo, nakikita. Lalagay mo sa first. Then na yan lalakas. Wednesday morning. Para yan, 30% ang nakukuha mong connection speed Morning, sis. sa repeater. Sa repeater, 20 to 30% lang yung connection speed mo. Pag sa mesh, nasa 50 to 60%. Tapos yung K-Lynch, yan yung 100% kasi nga, LAN cable siya. LAN. Sir Don, kahit 'di ba maraming outlet ng LAN sa isang router sa main.
kahit kahit ma-full yun ng LAN directly sa mga appliances and gadgets, okay lang ba? Hindi ba hihina yung connection? Sabihin natin 4 na R3, ganun. 3 na yung direct. Okay lang ba? LAN cable? Oo, LAN okay lang, cable. tatlo. Di pa, Okay. Walang. Ang nag-choke talaga is Wi-Fi. Kasi, sa totoo lang, ang dami nating mga phones, tapos minsan may mga bisita tayo, di ba? Yes. Ko-connect sila ng ko-connect. Hanggang naipon yan, after 1 year, hindi mo naman namalayan, need mo talaga mag-reset at mag-clear ng mga device. Although may mga bagong router ngayon, nag-automatic nag-clear. Matalino na ngayon. So, depende yan kung na-handle yan. Uy, ilang minutes? 11. Alright, understood. Yung Thank you. Mesh yan sa mesh. Yung mga latest mesh ngayon. Maganda yan. Okay na. At least hindi sa laptop ko. Mag-move naman din kami so hindi na rin yan problema by next. The best is, pero dun sa bahay nila, umakyat ka doon sa mismong connection point. Tapos, testing mo lang, nagda-drop ba yung connection mo. Doon mo malalaman. Pero, pag malapit ka, okay yung connection mo, doon sa second floor. Doon mo i-test yan. Mag-speed test ka lang. Google, tapos type mo lang, speed test. Okay. Tapos i-compare mo. Pero actually, mararamdaman mo na kasi sabi mo, mababa yung bar yung Wi-Fi sa baba. Tapos pag tumaas yung bar, kita mo na yung difference agad. Dapat yung setup na sa baba, para yung sa taas, mas okay lang yung anong tawag nito? Yung pasok. Dapat ba ganun kung 2-story? Mas maganda kung nasa gitna. It doesn't matter kung taas siya or sa baba. Dapat